Tandaan mo to. Sa umpisa pa lang ay susukatin na o titimbangin na ng babae kung isa ka bang alpha male o isa ka lang beta male. Okay? So kung ang goal mo o ang gusto mo ay magmukha kang isang high value alpha male at hindi isang beta male provider sa mata ng mga babae o sa utak niya, then ang bagay na dapat na ginagawa mo ay mas maganda kung yayayain mo ito na sumama sa iyo para uminom ng alak. Okay? Para pumunta sa club, sa bar, o kung may sarili ka ng apartment o bahay, mas maganda kung yayain mo na lang siyang uminom sa bahay mo mismo. Okay? Alam ko na noon ay sinabi ko sa inyo na okay lang na niyayaya ang babae sa isang romantic na restaurant. Okay? Dahil nga dun sa vibe na maibibigay nito. Which is actually okay lang din naman. Okay? Pero ang problema ko kasi dyan sa mga restaurant na iyan ay baka yung personality mo ay hindi pa kayang mag-match dun sa imahe na ipinipresenta mo o gusto mong makita ng babae na ito. Okay? Dahil kung diyan kayo pupunta, tapos malambot ka pa, o hindi mo pa talaga nai-improve yung sarili mo, sabihin na nating wala ka pang alpha male na personality, okay? Then, ang baka maging imahe mo o dating mo sa babae na kasama mo dyan ay isa ka lamang nag-a-apply na o nag-audition na beta male provider niya. Okay, dahil pinapakain mo siya o dahil napaka-romantic ng vibe ninyo doon. Okay, pero kung alpha male na yung personality mo o meron ka na nung asshole, bad boy, fuckboy, alpha male o high value alpha male na personality, meron ka ng ganung klaseng attitude, then kahit paano, safe naman na dalin mo yung babae dyan. Okay? Pero tandaan nyo, ang game ko ay palaging nag-evolve. Okay? So, itong itinuturo ko sa inyo ngayon ay parte ng evolution ng game na palagi kong ina-update sa inyo. Okay? Dahil nga, gaya ng sinabi ko sa inyo before, simula nag-umpisa ako sa internet, ang game ay nag-evolve o sabihin natin nagbabago. Okay? Lalo na ngayon na palala na ng palala ang social media at padami na ng padami ang mga kakumpetensya. Okay? Matter of fact, gaya ng sinabi ko sa inyo, even yung mga celebrity at mga foreigner ay one chat or one call away na lang. Okay? Yung karamihan pa nga dyan ay nasa dating app na. Okay? So, dapat lang talaga na nag-i-evolve ang game natin. Okay? So, again, gaya nga na sabi ko kanina, kung mayroon ka naman ng alpha male, yung asshole type na attitude, then kahit paano okay lang din sa restaurant. Pero kung wala ka pa nitong attitude na ito, o sabihin nating personality na ito, lalo na't kung bago ka pa lang sa dating at wala ka pang kaalam-alam, mas mabuti na nayayain mo yung babae na sumama sa iyo sa club o kaya sa bar, okay? O kaya mas maganda kung direkta na kaagad sa bahay mo. Dahil nga kapag ka ganyan yung yaya mo sa kanya, ang dating nito sa kanya ay isa kang fuckboy alpha male. Okay, ganyan yung dating niyan. Parang, ano ba naman to? Ang gusto na kaagad, ganun na kaagad. Tapos inuman pa yung gusto. Ano yan, lalasingin ako? Diba? Pero, maniwala kayo sa akin, majority ng mga babae, kahit na ganyan pa ang isipin nila sa iyo, na parang maglalasingan kayo, ay magugustuhan pa rin nila yan. Okay? Dahil nga ang dating, ang lakas ng loob mo. O hindi ka boring. Kumbaga, instead na dali mo siya sa isang restaurant na pwede kayo magmukhang parang nag-uusap lang, o sabihin nating nag-audition ka nga, o business meeting yung mayroon kayo, okay? Ang naging idea mo pa, o ang gusto mo mangyari, ay dalhin siya sa isang lugar kung saan may fun, okay? Kung saan masaya, okay? Magulo, di ba? Napaka iba yung vibe, di ba? Malakas yung sounds, tapos umiinom pa kayo. Kung sakali naman na hindi kayo umiinom ng alak, okay, hindi ka umiinom, okay, even yung babae,
then mas maganda kung doon mo pa rin siya dalhin. Okay? Kahit na hindi na kayo uminom. Okay? Let's say, kahit na mag-ano lang kayo, umorder na lang kayo ng ibang drinks. Okay? Soft drinks o kung ano man. Okay? Tapos kumain kayo doon. Basta wag ka lang gagastos ng malaki. Okay? At pagdating ninyo doon, kung sakali man na makita mo na nag-enjoy na yung babae, i-ano mo pa rin. Sabihin natin, isingit mo pa rin yung pag-order ng alcohol. Sabi mo, ano, game? Order na tayong alcohol, ha? Ganon. Sabihin mo sa kanya ganon. Tapos, tingnan mo kung mag-a-agree na siya. Okay? Well, marami namang way para mapa-order mo siya ng alcohol. Pwede mo rin sabihin ng ganon. O, nakakain ka na. Siguro naman, pwede na tayong umorder ng alcohol o ng alak. Beer tayo. Ganon sabi mo kaya. Ano, game? Beer na tayo? Ganon kaya. Ano, game? Order tayo ng ng hard liquor, gano'n. Okay, sabi mo, I know na hindi ka umiinom, pero may ano naman dyan San Mig Light, right? Okay, sabi mo, merong mga ladies drinks, sabi mo gano'n, na hindi naman masyadong nakakalasing, gano'n. Ano mo sa kanya, isingit mo sa kanya, para mag-iba rin yung vibe niya, okay? Pero ayoko namang lalasing ka ng babae, okay? At lalong-lalo nang ayoko na lalasingin mo yung sarili mo. Dahil kapag ka nalasing ka, tandaan mo, masisira yung masculine frame mo. Okay? Matter of fact, may mga bagay ka pang magagawa na hindi mo gustong gawin o hindi mo tamang dapat ginagawa, pero magagawa mo kapag ka nalasing ka na. Okay? Baka masira pa yung diskarte mo kapag ka nakainom ka na o nakalasing ka na. Okay na yung magbago lang yung vibe, tas bumaba yung guard ng babae, mag-guard down siya. Okay? Hindi na yung parang pigil na pigil siya sa sarili niya o sabihin nating niloloko niya pa pati yung personality niya. Okay, kumbaga para magpakatotoo yung babae. Okay, tapos ikaw dapat naka-guard up ka pa rin. Okay? Ikaw yung magdala ng sitwasyon ninyo. Okay? Tapos habang nagiinuman kayo sa club o sa bar, enjoy lang, kwentuhan lang. Okay? Tapos kapag ka nakita mo na yung babae ay, by the way, tuturo ko sa inyo yan paano makipag-usap. Okay, paano dalhin. Actually, may video na ako niyan May live stream tayo niyan. Pero gagawin pa rin natin ng content yan. Kung ano yung mga sabihin, paano ikikilos, kailangan masculine frame, di ba? Paano hawakan yung babae o paano ba dapat ang ginagawa. Okay, ituturo ko sa inyo lahat yan. Pero dito kasi ang gusto ko tutukan lang natin is kung tututukan lang muna natin is kung paano ka magmumukhang alpha sa umpisa pa lang. Okay? Sa first date ninyo pa lang. Okay? At sa pag-meet pa lang ninyo o sa set mo pa lang ng date, alpha male na kaagad yung imahe mo. Okay? Lalong-lalo na kung meron ka pang weak na attitude o sabihin nating weak na personality. Okay? Yun pa lang tututukan natin dito. Kaya mag-alala, lahat yan ituturo ko. Okay? So, yeah. Yun nga. Yun, kwentuhan muna kayo. Tapos pag nakita mo nag-enjoy na siya, nagiging touchy na o napapalagay na sa iyo, tapos nag-enjoy na, okay, sabihin nating maraming tanong na ng tanong, nagiging interesado na. Tapos masaya na siya, tapos parang na-attach na o nagkakaroon na ng feeling sa iyo. Okay, then pagkatapos ng mga isa o 2 bote ng drinks, okay, pwede na kayong umalis dun sa lugar. Tapos sabihin mo sa kanya, ipagpatuloy na lang ninyo yung iniinom ninyo sa bahay mo. Okay? Sa sa apartment mo. Well, pwede din naman sa pwede rin naman sa hotel. Okay, may video na rin naman ako niyan paano magyaya ng babae papunta sa motel mo. Okay? Pero mas advisable yung ganitong klaseng sitwasyon sa apartment mo. Okay? Pero pwede rin. Okay? Ikaw na bahala mga paano gawin yan. Okay? Pero tandaan nyo, yayayaan nyo lang ang babae na ganito o yayayaan nyo lang ang babae sa ganitong klaseng sitwasyon kung makikita mo na yung babae ay talagang bumibigay na sa iyo. O yung komportable na talaga. Kasi kung hindi pa, delikado. Baka bumagsak ka. Okay? Baka sabihin nating ma-turn off lang yung babae, ma-reject ka, tapos mag-react ka ng differently o negatively, then lalo pang mawala sa yung babae instead na interesado may gusto sana ito sa iyo. Okay? So, yeah, still ina-advocate ko pa rin yung walang mangyayari sa inyo sa first date. Okay? Para mas mukha kang high value at di ka mukhang thirsty. Okay? Pero kung nakikita mo naman na mainit na yung babae at gustong-gusto na niyang type ka na niya, nagiging touchy na,
Tapos yung iba nga humahalik na, 'di ba? Hinahalik-halikan na tayo, 'di ba? O let's say sumasandal na, yumayakap na, 'di ba? So why not? Nandun na nasa kainitan na 'di ba? Kumaga napakataas na ng attraction at interest level niya sa isang moment na 'yon. Matter of fact, ano na siya sobrang romantic na ng feelings niya 'di ba? So why not sabihin nating i-harvest natin yung fruit of the labor natin, 'di ba, sa mga moment na 'yon. Kumbaga, hindi nga natin alam kung mangyari pa ulit 'yun sa susunod, 'di ba? Baka hindi na siya maging ganong kainit ulit, 'di ba? So, why not? 'Di ba? So, okay lang 'yun as long as after nang may mangyari sa inyo, magiging indifferent ka na ulit sa kanya, okay? Hindi ka na ulit magre-reply palagi, okay? Magme-message ka lang kapag magsiset ka ng date, okay? Tapos after may mangyari sa inyo, hindi mo muna siya ulit papansinin. Okay, let's say, may nangyari na sa inyo, tapos na kayo, di ba? Paghiga mo sa kama, kunin mo yung cellphone mo, tapos magbisi-bisihan ka, tapos kwentuhan lang kayo ng konti, tapos wag mo muna siya masyadong pansinin, manlamig ka muna. Okay, para matanggal natin yung validation mula dun sa kung ano man yung nangyari sa inyo nitong first date. Okay, bagay na itinuro ko na sa inyo dati, di ba? Na after nun, kunin yung phone, bisi-bisihan. Okay, tapos after ng mga ilang minuto o isang oras o lampas isang oras, yayain mo na siya na na umuwi. Okay, o kaya sabihin mo sa kanya, kung ikaw ay nasa bahay mo sa kanya, that's it for now na muna. Matter of fact, may gagawin pa akong iba. Okay, may mga bagay pa akong kailangan asikasuhin. Okay, i-message na lang kita kapag available na ako ulit para makapag-meet tayo ulit, mapagpatuloy natin itong kung ano man yung nagkaroon tayo tonight. Sabi mo sa kanya ganun. Tara, sabi mo sa kanya ganun, okay? Tapos, hayaan mo na siyang umuwi. Okay, mag-usap lang kayo sandali. Okay, pero huwag mong papakita sa kanya sobrang asshole ka. Okay? Pakita mo lang sa kanya na parang nanlamig ka o parang hindi ka naman ganung nag-enjoy sa nangyari sa inyo. Okay? Para hindi niya isipin na nagigil ka sa kanya. Kaya ginalaw mo siya o may nangyari sa inyo sa unang date pa lang ninyo. Kasi napaka-risky niyan. Pwedeng bumaba ang tingin sa'yo ng babae kasi first date pa lang ginalaw mo na siya agad. Okay, pero yun nga, kung magagawa mo na maayos yan, simula sa umpisa na tinuro ko sa inyo, okay, simula na sinabi ko kanina, then pwedeng matanggal yung validation na iyon. Okay, ngayon, pag natanggal na yung validation na iyon, o sabi natin nagawa mo na mapauwi siya, pag uwi niya, wag ka muna magme-message sa kanya. Okay? Mag-message ka sa kanya, o replyan mo yung huling message niya, okay, after 24 hours. Okay, mag-reply ka sa kanya after 24 hours. Tapos replyan mo lang kung ano yung sinabi niya. Kunyari, kung kinamusta ka niya o sinabi niya sa'yo nakauwi na siya, replyan mo. Tapos sabihin mo sa kanya, that's good. Sabihin mo sa kanya ganun. Tapos sabihin mo, ako din, okay lang naman ako dito. Pero sobrang busy ako today. Babalikan kita, i-message kita kapag ka-available na ako ulit. Ingat ka dyan. Ganon, tapos hayaan mo na muna siya. Okay? Mag-message man siya sa'yo sa mga susunod na araw, wag mo munang papansinin. Okay? Dahil tandaan mo, may nangyari sa inyo. Okay? Baka magmukha kang naghahabol o beta male nga, o sabihin nating nagsisimp na sa kanya, o nagva-validate sa kanya. Okay? Tandaan mo, may nangyari na sa inyo. So, labang ka na. Okay? So, yung babae naghahabol na ngayon ng validation yan o maaring relasyon o another date. Okay? So, hayaan mo lang siya. Just be confident. Huwag kang mag-alala. Hindi ka babagsak sa pagiging beta kahit na hindi ka pa magparamdam o hindi mo siya pansinin. Huwag kang matatakot na ma-offend mo yung babae. Tandaan mo, shit test niyan. Okay? Tinetest ka niya. Kung susunod ka ba sa kanya o matatakot ka ba na ma-offend siya o matatakot ka ba na mawala siya. Okay? So, huwag mo siyang pansinin. Okay? Huwag kang matakot na mawala ng pusa, okay? Marami yan. Actually, tinitest nga niya yan dyan kung tunay na pre-selected ka o may other option ka pa. Okay? Kasi nga, baka magmukha kang walang other option o minsan lang makakuha ng babae kasi nga ginalaw mo siya sa unang araw ng date ninyo. Okay? So, kaya ipoprove mo yan sa kanya na hindi ka ganon. So, mag-focus ka muna sa grind and purpose mo, sa self-improvement mo, sa mga bagay na pinagkakabisihan mo, sa negosyo mo. Okay, wag mo na muna siyang pansinin. Pero after 3 days, pwede ka magyaya ulit ng date sa kanya. Okay, after 3 days. Okay? Tapos yung date ninyo ay dapat, let's say, nung huling pag-uusap ninyo is Monday, then pwede mo siyang yayain ng Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Okay, yayain mo siya ng Friday.
Tapos, iset mo yung date ninyo after another 3 days na naman. Or kung kailan siya available. Okay? O kaya kung kailan ka available. Alright? Pwedeng ganun. Pero mas safe kung tatanungin mo yung babae kung kailan siya available. Okay? Kasi kung after 3 days, hindi mo alam kung may trabaho ito, may pasok. Okay? So, siya na lang, may pasok sa school, di natin alam di ba? So, siya na lang ang tanungin mo, kailan ka available? Pero magtanong ka after 3 days. Sinabi niya sa'yo na, available ako ng, let's say, Saturday. Okay? Then, sabi mo sa kanya, I'll get back to you. Okay? I-check ko lang yung, yung schedule ko kung pwede rin ako ng Saturday. Okay? Tapos, balikan mo, after, let's say, 3 to 4 hours. Okay? Tapos, tsaka mo ikumpirma sa kanya, kung pwede ka rin ng Saturday, then Saturday gawin mo. Kung hindi naman, sabi mo sa kanya na kung kailan ka, sabi mo sa kanya kung kailan ikaw naman yung available. Okay, let's say, kung Monday ka naman available, sabi mo sa kanya, actually, Monday ako available Monday tayo meet. Sabi mo sa kanya gano'n, sama ka sa akin. Ganun lang sabi mo. Okay, sabi mo, Monday ako available. Tara, sama ka sa akin, punta tayo sa ganito. May pupuntahan tayo. Okay, kung sabihin ulit sa kanya yung lugar. Sabi mo sa kanya, may pupuntahan tayo. Pagtayan niyo ka saan, sabi mo sa kanya, surprise. May kita mo na lang kapag nandun na tayo. Sabi mo sa kanya gano'n. Yun lang sabihin mo sa kanya. Okay? Mag-set ka ng date. After ng ilang araw. Okay? Kaya mo na yan. In-explain ko na sa inyo kung paano gagawin yan. Kasi pag in-explain ko ulit kung paano gagawin yan isa-isa, na naman yan, may hirap, kumbaga haba na naman yung video natin. Pero gano'n lang naman. Nasabi ko rin naman simpleng-simple lang naman. So, pag minessage mo siya, after 3 days, para tanungin kung kailan yung availability niya, okay? Tanda mo, sa moment na to, lamang ka na may nangyari na sa inyo, kahit paano may power ka na. Kaya nga medyo, umaano ka na nagde-demand ka na Okay, hindi na to yung first ninyo. Okay? At hindi na ito yung moment na wala pang nangyayari sa inyo o hindi pa nakukuha yung bagay na kaya niya ipagmalaki sa iyo o kaya niya ipahabol sa iyo. Okay, so 3 days, tanungin mo kailan siya available. Pag sinabi niya kung kailan siya available, nasa yan kung pwede ka sa araw na iyon. Okay? Kung hindi ka naman pwede sa araw na iyon, iset mo naman sa ibang araw. Okay? Kumbaga, pwedeng kung kailan ka available, tapos sabihin mo sa kanya, sumama siya sa iyo. Ngayon, pagka sinabi niya sa iyo na hindi siya pwede sa araw na iyon, then sabihin mo na lang sa kanya na iset na lang ninyo sa ibang araw kamo. Okay, kung kailan ka available. Mo, okay, then sa ganitong araw na lang kasi available ako sa ganito. O kaya, pwede mo rin sabihin sa kanya o tanungin siya ulit, kailan ka ba ulit available? Tingnan ko kung pwede ako sa araw na yun. Tapos tingnan mo rin kung pwede ka rin doon sa araw na yun. Okay, basta wag ka lang ang ipapakita sa kanya na willing kang baguhin yung schedule mo para lang ma-meet siya. Okay, pakita mo sa kanyang importante sa iyo yung purpose mo, yung grind mo, yung self-improvement mo, yung trabaho mo, yung business mo. Okay, na tipong kakancelin mo o hindi ka attend ng date ninyo o okay lang sa'yo na hindi kayo magkita. Okay, dahil nga mas importante sa iyo yung mga bagay na ito. Pero kung let's say available ka naman, okay, then why not? Okay, dahil available naman ako noong araw na yun. O, yun nga lang, wag palaging available. Okay? Matter of fact, sa ikatlong meetup ninyo, ikaw na magde-demand kung kailan. Okay? Actually, kahit sa second, pwedeng ikaw na rin na mag-demand. Ito lang naman para do sa safe gaming. Pero advanced pa rin kahit paano. Okay? Dahil sabihin na natin, ang ginagawa kasi natin ngayon, since marami na nga masyadong option, at lalo na may nangyari sa inyo nung first, okay? Ang ginagawa natin is yung ligtas na laro. Okay? Kasi nga, sabihin na natin hindi pa ganun katibay yung attachment pero meron na yan kasi nga may nangyari na sa inyo. Okay? So again, mas maganda kung yayain mo yung babae sa sabihin na natin sa lugar kung saan pwede kayo uminom, okay? Kumpara sa mga restaurant, lalong-lalo na kumpara sa mga fast food, okay? Fast food chain, okay? Dahil nga pwede ka magmukhang doon, beta meal provider. Okay, hindi katulad ng inuman yung yaya mo, lalaking lalaki, barakong barako, 'di ba? Alpha male na alpha male, 'di ba? Birador na birador, okay? Bagay na gustong-gusto ng mga babae, okay? At bagay na mas maglalagay sa iyo sa mas magandang posisyon para may mangyari sa inyo ng babae na ito. Kasi totoo lang, once may mangyari sa inyo niyan, yung babae na ang mag-chase ng relasyon o ng validation mo. Okay, dahil sa umpisa,
nagpe-pursue talaga tayo. Okay, tama lang na talagang tanong muna natin schedule niya, di ba? Tayo muna yung gagawa ng move, okay? Pero once na may mangyari na sa inyo ng babae, then panahon na para habulin din naman yung relasyon o yung validation mo. Kung gusto mo ba siya talaga o magkakatuluyan ba kayo o hanggang dun lang kayo. Okay, bagay na ituturo ko sa inyo lahat. Pero for now, hanggang dito lang muna tayo. Okay? Pero again, huwag maglalasing. Enjoy lang ang gabi. Kung may mangyayari, may mangyayari. Kung walang mangyayari, okay lang yun. Move on lang tayo. Huwag pilitin. Okay? Enjoy. Stay.